Ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ito ay isa sa napakatanyag na katagang binitawan ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal nung siya ay nabubuhay pa. Si Dr. Jose Rizal ay ang taong may pagkilig sa paglingkod sa kanyang bayan, ang matalino na nagbigay inspirasyon sa mamamayan at may pagkamakabayang uliran. Kaya naman sa oras na ito, samahan niyo kami na alamin pa ang ilang patungkol sa buhay ng ating mahal na bayani. Ako si Sherwin De Jesus. At ako naman si Bea Torres. Ang buhay ni Dr. Jose Rizal. Pag-uusapan natin dito ang kapanganakan ni Dr. Jose Rizal, ang pamilya Rizal, mga akdang sinulat ni Dr. Jose Rizal, at ang paglilitis at kamatayan ni Dr. Jose Rizal. Kapanganakan ni Dr. Jose Rizal. Si Dr. Jose Rizal ay pinanganak noong Hunyo 19, 1861 sa Calamba, Laguna sa pagitan ng ika-11 at hating gabi. Jose Protasio Rizal Mercado E. Alonso Realonda ang kanyang kabuuang pangalan. Meron siyang palayaw na Jose at Pepe. Siya ay bininyagan noong Hunyo 22, 1861 ni Padre Rufino Colantes. Si Padre Pedro Casañas ang kanyang naging ninong sa binyag naman. Alam niyo ba na kabilang sa mga mayayaman ng pamilya ni Dr. Jose Rizal? Sa katunayan, malaking-malaki ang bahay na ipinatayo nila sa sentro ng Calamba. Kaya naman ngayon, dumako naman tayo sa pamilya ni Rizal. Ang pamilya Rizal. Francisco Mercado, ang ama ng ating bayani. Si Francisco Mercado ay sinilang sa Binyan, Laguna noong Mayo 11, 1818. Nag-aral siya ng Latin at Pilosopiya sa Kolehiyo ng San Jose sa Manila. Nung bata pa, pagkaraan mamatay ng mga magulang, lumipat siya sa Calamba at naging kasamang magsasaka sa asyendang pag-aari ng mga Dominiko. Masipag siya, bira magsalita, ngunit mas maraming nagagawa. Malakas ang pangangatawan at maayos ang pag-iisip. Namatay siya sa Maynila noong Enero 5, 1898 sa edad na 80. Sa tala ng kanyang buhay, tinawag ni Rizal ang kanyang ama na Huwarang Ama. Ang ina naman ng ating bayani, si Teodora Alonso Realonda, na isinilang sa Maynila noong November 8, 1826 at nakapag-aral sa kolehiyo ng Santa Rosa, isang kilalang kolehiyo para sa kababaihan sa lungsod. Kahanga-hanga siyang babae, mabini kung kumilos, may talino sa panitikan, negosyo at katatagan ng isang babaeng Sparta. Namatay si Doña Teodora sa Maynila noong Agosto 16, 1911 sa edad na 85. Masuyo siyang ginilarawan ni Rizal na ang aking nanay at katangi-tangi. Maalam siya sa panitikan at mahusay mag-Espanyol kaysa sa akin. Siya ang nagwawasto ng aking mga tula at binibigyan niya ako ng magagandang payo nang mag-aaral ako ng retorika. Ang magkakapatid. Sa Turnina, siya ay panganay at may palayaw na neneng. Ipinanganak siya noong 1850 at namatay noong 1913. Pangalawa naman ay si Pasiano Rizal, ang nakakatandang kapatid na lalaki ni Jose Rizal. Siya ay nag-alaga at tumulong kay Jose na makarating sa Europa. Ipinanganak siya noong 1851 at namatay noong 1930. Narcisisa Rizal ang pinakamatulunging kapatid na babae ng bayani. Ang palayaw niya ay Sisa. Pinakamabait dahil isinangla niya ang kanyang mga alahas at ibinenta ang mga damit upang matulungan niya si Jose na matustusan ang pag-aaral. Pang-apat naman ay si Olympia Rizal na ipinanganak noong 1855 at namatay noong 1887. Siya ay binayayaan ng 3 anak, ngunit ito rin ang dahilan ng kanyang kamatayan noong taong 1887. Si Lucia Rizal naman ay kasal kay Mariano Herbosa ng Calamba, Laguna, na ipinanganak noong 1857 to 1919. Si Maria Rizal naman ay ipinanganak noong 1859 to 1945. Ikinasal siya kay Daniel Faustino. Ang pangpito ay si Jose Rizal. Siya ay pangpito sa 11 sa magkakapatid.
Si Concepcion naman ay binansagang Concha ng kanyang mga kapatid at kaanak. Namatay siya sa sakit sa edad na 3 taon. Si Josefa Rizal naman, siya ay kilala bilang Panggoy. Naging pangulo siya ng kababaihang grupo ng Katipunan. Si Trinidad Rizal naman ay ipinanganak noong 1866 to 1951 na ang palayaw ay Trining. Si Soledad Rizal naman ay ipinanganak noong 1870 to 1929. Si Soledad ay bunso sa pamilya, siya ay kilala bilang Koleng. Dumako naman tayo sa mga isinulat ni Dr. Jose Rizal. Una ay sa aking mga kabata. Mi primera inspirasyon, la tragedia de San Eustaquio. Memorias de un estudiante de Manila, a la juventud filipina, no limitangere at el filibusterismo. El amor patrio, ang mga karapatan ng tao, una visita a la Victoria Gaol. Los agricultores Filipinos, a la defensa, la verdad para todos, pensamientos de un Filipino, indolence of the Filipino, and mi ultimo adios. Marami pang mga akda ang ating bayani at mas lalo pa sanang naging marami kung nabuhay pa siya ng matagal. Paglilitis at kamatayan ni Dr. Jose Rizal. Nobyembre 21 to 25, 1896, nagkaroon ng paunang pagsisiyasat. Nobyembre 26, natapos ang paunang paglilitis kay Rizal. Disyembre 11 naman, binasa kay Rizal ang mga sakdal laban sa kanya. Disyembre 26, nagsimula ang paglilitis kay Jose Rizal. Disyembre 28, 1896, nilagdaan ng Gobernador General Canillo Falabella ang kautosang pagbaril kay Jose Rizal. Disyembre 30, 1896, binaril si Rizal sa Bagong Bayan. Ganap na ikapito ng umaga, si Rizal ay nakaharap sa silangan. Ang grupo na bumaril sa kanya ay kinabibilangan ng mga Pilipinong sundalo na kabilang din sa grupo ng Espanyol na sundalo. Pagbaril kay Rizal, siya ay pumihit paharap habang bumabagsak bilang tanda na hindi siya taksil sa pamahalaan at sa bayan. Ang huling salita na pinanggit niya ay consumatum est. Ang ibig sabihin ay natapos na, o sa Ingles ay it is finished. Bilang isang Pilipino, lalo na sa mga Pilipinong naninirahan sa Pilipinas at sa ating lahat, dapat nating pasalamatan ang ating mga bayani dahil sila ang dahilan kung bakit tayo malaya ngayon. Dapat ding mahalin ang Pilipinas dahil ito ang isang paraan ng pagpapasalamat sa mga ginawa ng mga bayani para sa bayang ito. Dapat rin nating ipagmalaki at maging makabayan, maging isang tunay na Pilipino na pinangarap ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal.